When we thought the world was in our hands, life reminded us that we are never certain of what is coming ahead. 2020 gave us a distressing twist of fate. We crumbled and felt so small to the forces beyond us. Anxiety and uncertainty filled us. We're scared and unprepared, engulfed by fear from the outside world. Now, we find ourselves in waves of restrictions. We are limited to the corners of our home, holding on to the blanket of hope that things will get better. As change is the only certain thing, resistance to the alteration of tides is not an option. Change feels daunting, but learning to accept change will let us seize the occasion to learn and grow. This crisis speaks to us in many ways. It teaches us that there will be life even after a pandemic. What we learn and how we use the lessons will set the difference in our future. Directing our attention to the things we have rather than the things we lost is more essential than ever. Articulating gratitude becomes a powerful tool of strength amid these challenging times. Gratitude for our loved ones, family, friends, and company who remained fighting with us. Gratitude for the roof over our heads. Gratitude for the meals that constantly nourish us. And gratitude for the health and gift of life. For as long as we are alive, there is hope. There can always be a chance to make a new beginning. Our achievements and milestones may vanish in an instant. But with faith, aspiration, determination, and the will to achieve, we can always rebuild. Together with the rest of the world, we shall rise. As we rise again and rebuild a better world, let the lessons of 2020 be our foundation for the golden years ahead of us. In 2021, we will fight back. Hello, ayan, mic test. Okay na ba? Nandito na ba tayo? Ayan, so good evening sa ating lahat. Hindi ko alam kung meron ng viewers sa atin ngayong gabing ito. Pero napakaganda ng pinanood natin, no? Hindi ko alam kung naabutan niyo yung pinlay natin na video ko kanina. Pero ito talaga, lalo ngayong patapos na yung taon ng 2021, the final year ng mga pinagdadaanan natin na tong mga struggles, itong mga antag dito, crisis na to, ano? Kaya magfa-fight back na talaga tayo ngayong 2021. Yes, agree ba kayo doon? Yes, 'di ba? So ano, bago tayo magsimula, ano, pwede niyo pong i-tag yung mga guest ninyo, mga friends and family niyo na free naman tonight para sa ating free sharing ng negosyo po natin, ng opportunity po ngayong gabing ito, 'di ba? Kaysa kung ano pong ginagawa natin, pwede po tayong makinig
ngayong gabing ito para sa mga i-she-share natin na malay niyo naman na makatulong din naman po sa inyo ngayong gabi, 'di ba? Lalo ngayon patapos na yung taon, 'di ba? Saka labasan na ng mga bonus, 'di ba? Kaya eto na, 'di ba? Kaysa kung saan naman natin ubusin 'yan, eh bakit hindi natin simulan na ngayon yung puwedeng makatulong sa atin, in terms of financially, 'di ba? Para makapag-level up naman tayo. Kasi siyempre hindi nakikita naman natin lalo ngayon. Kanina kaka-post ko lang ano, na nagtataasan na naman itong mga bilihin natin, 'di ba? Grabe. 'Di ba, walang katapusan na sunod-sunod yung gasolina, yung mga lahat nagtataasan, 'di ba? Ang hindi na lang nagtataas, eh, yung mga kinikita natin, 'di ba? Kaya dapat talaga gumagawa tayo ng paraan para nadadagdagan po 'yan. Nasa sa'tin po 'yan, 'wag po natin iasa dun sa mga, labas sa outside na ng ano, ng natin, 'di ba? Kasi minsan turo tayo ng turo na kesyo kasalanan ng ganito, ganyan, pero wala naman tayong ginagawa sa sarili natin para ialis yung sarili natin sa sitwasyon na meron tayo ngayon, 'di ba? Kaya yun po yung advantage nitong gusto naming i-share sa inyo tonight. Kasi ito pong opportunity naman na 'to, eh, nakatulong din naman po sa amin, ano, at ishe-share po namin, ikukuwento ko po sa inyo ngayong gabing ito lahat po ng mga pinagsasasabi ko, ayan. Anyway sabihin niyo, "Sino ba 'tong nagsasalitang 'to, hindi ko naman nakikita." Ano. Kaya mamaya ikukuwento ko po sa inyo. Wala po kasing camera 'tong ano, device ko ngayon, na hindi ko alam kung ano nangyari. Pero ang maganda naman, eh, naririnig niyo po yung napakaganda nating boses. Ayan, okey. So, ayun, habang nagsasalita po ako, puwede niyo pong i-tag sa comment section or i-share po itong link ng video na 'to para mai-share niyo po sa mga kakilala niyo ang itong pagkukuwentuhan natin ngayong gabing ito, alright? Ayan. So, kagaya po na nakikita niyo diyan, don't worry, mamaya papakilala po ako kung sino po 'tong nagsasalitang 'to na madaldal. Ayan, dahil hindi niyo na nga po ako nakikita, mamaya, makikita niyo na ako. Pero ito pong ikukuwento ko sa inyo, eh, ito ngang nakatulong po sa amin at sa team ko rin po nitong panahon din ng, pinagdadaanan nating krisis na 'to. Kasi nga talagang, alam mo naman na pumatok din talaga 'tong mga ganitong klase ng opportunity lalo nung kasimula pa lang nung 2020, yung parang lahat tayo nakita natin lalo sa social media ano, talagang maraming nag-adapt na pumasok sa mga home-based online opportunities kasi nga lahat tayo na-stuck sa bahay. 'Di ba, lahat tayo, eh, talagang napunta sa mga online business na ganyan at saka dumami din talaga yung mga tumatangkilik na mga online services, 'di ba? Ngayong mga for example, yung mga Shopee, nagbanggit pa ng mga ano, pangalan ano, pero 'di ba yung parang nasanay na tayo na ano, mag-o-order lang online tapos ide-deliver na sa atin. Very, very convenient, very, very hassle-free, 'di ba? Yun yung nakakatuwa. Kaya nga madami sa mga establishments din na dating wala naman online presence, eh, ngayon nasa online na din kasi papunta po tayo talaga dun sa online world, eh, kung napanood niyo nga yung ano, 'di ba, o nagtsismis pa 'no, yung ano, yung live nung Facebook, last ni Mark din nung some time ago, 'di ba, yung hindi lang tayo papunta sa mga video-video na gan'to or yung mga podcast or yung mga Netflix ganyan-ganyan, papunta na tayo sa virtual world talaga na alam mo yun, kahit nasa bahay ka puwede kayong pumunta dun sa mundo na kung saan po puwede kayong magsama-sama ng friends mo kahit pare-parehas kayong nasa bahay pero virtual world, grabe yun, 'di ba? Sobrang kakaiba yung future na meron tayo lalo pa ngayon na sumisikat pa yung ano, ang tawag dito, yung mga coins na o yung pera na hindi mo na nahahawakan pero may halaga, 'di ba? So, alam mo papunta talaga sa online world yung ano natin, yung, mundo natin. Kaya tayo naman as, kung gusto natin maka-adapt dito sa nangyayaring changes sa paligid natin, siyempre kung hindi tayo mag-a-adapt mapag-iiwanan tayo, tama? Eh, eto nga, kaya pinapasok natin 'tong mga ganitong klase ng mga online opportunities na makakatulong din naman sa atin, sa family natin. Kasi why not, 'di ba? Kung makakatulong naman, eh, why not subukan natin, 'di ba? 'Yun yung maganda. And sabi ko nga, eh, nakatulong din naman po ito sa amin. So yung kukuwento ko po sa inyo ngayong gabing ito, eh, experience po namin at ng team po namin na natulungan po nitong napakagandang opportunity po na 'to. So ayan, sabi ko nga sa inyo magpapakilala ako, eh, 'di ba? Sino nga ba 'tong madaldal na 'to ngayong gabi, 'di ba, na magkukuwento po sa inyo nitong, opportunity na ito. Ano, ayan po kami, ayan ng partner ko, ayan po yung ilan sa mga naging resulta rin po namin. Ang tawag po sa amin dito, sa atin
ano ay mga entrepreneurs po. Kasi nga po nagtatayo na po tayo, pinapasok na po natin yung entrepreneurial journey natin as we start off this wonderful opportunity na kinukuwento po namin sa inyo. So ayan po, kahit papaano nakakuha na rin naman po tayo ng ano, nakikita niyo ba by the way yung presentation? Baka mamaya kuwento ako ng kuwento, wala naman pala 'no. So comment down niyo lang, mag-react lang kayo diyan sa comment section kung meron nangyayaring hindi tama. Ayan, so kahit papaano ayan nga, going back to my kuwento ano, nakakuha na rin naman po tayo ng ating service. Lalo po sa panahon ngayon 'di ba, kasi medyo mahirap talagang mag-ano ngayon, bumiyahe-biyahe ng wala kang sariling ano 'no, sasakyan, 'di ba? Kasi alam mo 'yan, mahatsingan ka ng nasa harap mo 'di ba, parang nakakatakot na 'di ba, maubuhan ka ng katapat mo or katabi mo 'di ba? So medyo nag-iingat din tayo. Siyempre tayo, goal naman natin komportable yung family natin 'di ba, para sa mga biyahe-biyahe na ganyan. So kahit papaano itong opportunity na kinukuwento po namin sa inyo, eh, nakapag-provide na rin po ng, ganyan sa amin, ng service sa amin. At saka itong ikukuwento namin sa inyo is pupuwede niyo ring gawin na parang puwede kayong magtayo na ng sarili niyong online mini grocery. Paano ko po nasabi 'yan? Mamaya ikukuwento ko po sa inyo. Kasi 'yan po yung parang kahit papaano naging resulta namin kaya ko nasabing service kanina, 'di ba? Kasi yung mga produkto talaga natin, eh, parang nagtayo ka na ng sarili mong online store. Actually, online mini grocery nga, hindi ko lang sinasabi na online tindahan kasi sobrang lawak po talaga ng, scope ng negosyo po na opportunity na ikukuwento ko po sa inyo. Eh, siyempre baka sabihin niyo naman, puro ako lang yung kinukuwento ko ano. Ito po yung mga natulungan na din po ng, programa po natin, ng team po natin. Ito po kagaya po ng lagi kong sinasabi, hindi ko po ito kinuha sa Google lang o sa Facebook at nag-search lang ako ng kung sinong kumikita ano. Ito po ay galing mismo sa team po natin. Ngayon po sa mga nanonood po sa team po natin, kung nandiyan ka, comment down mo o kung kakilala mo yung nandiyan, comment down mo naman na, ayan, ayan ako. 'Di ba, na ayan yung kakilala ko 'yan, 'di ba, ka-team ko 'yan para makita naman ng mga guest natin na totoo 'yan. 'Di ba, kita niyo may mga mostly mga momshies po 'yan. Kita niyo mga full-time mom, 'di ba, mga, ginagawa as part-time na mom, 'di ba? Ito may kumita ng 500,000 na, 'di ba? Merong kumita ayan 7,000 sa loob ng ano, ewan ko isang araw lang ata 'yan, 'di ba? Meron naman yung ano daw, nakapag-ipon na ng savings, nakapagtayo ng sarili niyang store, at saka nakapaggawa ng investment plan, ayan 'no. At saka ito po, kung makikita niyo sa mga listahan diyan, yung mga top, nakalagay top performers, ganyan, ganyan. Yan na po yung mga na-awardan at nire-recognize na rin po ng team po natin, hindi po ng buong company yan, team lang po natin yan. Ibig sabihin lang po, ito pong opportunity na kinukuwento po namin sa inyo ngayong gabing ito, eh nagpo-produce na po talaga ng resulta at hindi lang po isa, hindi lang po dalawa, kundi marami na po talaga. Kasi yung, system po, yung program, yung opportunity na kinukuwento po namin sa inyo ngayong gabi, it works, gumagana na po siya. Hindi po siya yung basta-basta lang na parang nag-aabang pa kami ng kung sino unang kikita. Ano, talagang nangyayari na po siya talaga. And once na makapag-decide po kayo sa lahat po ng mga viewers natin nanonood ngayong gabing ito, eh malay nyo po, 'di ba, makatulong din po ito sa inyo, lalo po sa panahon ngayon. Ayan, pwede nyo rin po akong i-add sa Facebook, by the way, kung hindi nagdududa po kayo sa boses lang kasi naririnig nyo ngayong gabing ito. 'Di ba? Ayan, so puwede niyo po i-search, ayan, makikita niyo po ako nag-aalok po ng alcohol sa aking, DP. Ayan, puwede niyo rin po akong puwede rin po kayo, by the way, mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan po, hindi ko naman ginawa ano para pagkakitaan kasi usually 'di ba mga influencers on YouTube, eh, kumikita talaga sa ganyan. Yan po, makikita niyo po yung free free po na tips and strategies para po makatulong po sa inyo mag-start up nitong opportunity po na kinukuwento po namin sa inyo. Saka meron din po mga, testimonies diyan na nagpapatunay talaga na mga videos na nagkukuwento sila sa team din po natin kung papaano sila natulungan nitong napakagandang opportunity na 'to. So, puwede na po kayong mag-subscribe, puwede niyo po i-search 'yan kung makikita niyo po yung Entrep Space Now para, i-follow and i-subscribe. Gawin niyo na, ngayon na, binibigyan ko kayo ng time. Ayan. So, itong pagkuwentuhan natin ngayong gabing ito ano, eh, series of questions lang naman po. So, pupuwedeng sumagot kayo diyan sa comment section or bahala na kayo, 'di ba, kung, converse kayo sa akin. Pero mas maganda kasi na conversational itong ano, kahit
kahit ako lang yung nagsasalita, sagot po kayo sa comment section. Okay lang ba yun? Type mo naman dyan, okay, kung okay yun. Ayan. So, sabi ko nga dahil kuwentuhan lang naman po tayo ano, so meron lang tayong mga series of questions na itatanong ko sa inyo. So, sagot na lang kayo sa comment section. So, unang question, sa ating, kuwentuhan for tonight. Nakapamili ka na ba, madam and sir, sa mga grocery? Yung mga grocery parang mga Shopwise, ganyan, Pure Gold, ano pa ba, mga SNR, ganyan, mga ano ba yung sa SM? Hypermarket yung pumapasok sa isipan ko, Save More, 'di ba? So, kung nakapamili ka na sa mga gano'n, 'di ba, yung 'pag, lalabas ka may mga hilera ng mga cashiers, 'di ba? Tapos may yung alam mo yung maayos tignan, tapos naka-aircon. Naalala ko tuloy bigla habang nagkukuwento 'no, na nung panahon ng pandemic naalala niyo nung start pa lang, yung parang isa lang yung puwedeng lumabas sa bahay, yung mga tinatawag natin na alay. Alay ng ano, ay palakpak tuloy. Ayan, yung alay ng mga tahanan ta's siya lang talaga yung puwedeng lumabas ta's lahat pipila dun sa yung may paikot pa na pila sa labas ng mga grocery store, 'di ba, sa mga malls. Tapos ang tagal ng pila, isang buong araw ka naggo-grocery, mga gano'n. Naalala ko lang, wala lang, naalala ko lang yung mga panahon na yun na struggling pa tayo lahat dito sa crisis na pinagdaanan natin ano, pero nakakatuwa lang na kahit papaano nakikita na natin nagluluwag na ngayon, bumabalik na yung economy natin, 'di ba? So, nakakatuwa lang na merong improvement, 'di ba? Pero going back sa topic natin, sabi sa inyo kuwentuhan 'to, ang dami ko talagang sinasabi. Ayan, 'di ba nakapamili ka na ba sa grocery? So, comment down mo lang diyan. Bakit ko naitanong? Kasi 'di ba minsan, actually madalas pala sa mga labas, medyo labas, sa pagbabayad mo sa cashier, either sa sulok niyan or sa tapat lang bago ka umexit dun sa grocery, may mga customer service, 'di ba? Yung parang diyan mo makukuha yung straw ng binili mong sesto, gano'n, 'di ba? Diyan mo makukuha yung ano pa ba, yung mga freebies, yung papatatakan mo yung resibo para makakuha ka ng, kung ano mang freebies ng grocery store na yon. Or diyan ka din puwedeng magpa-member, tama? Kagaya ng nakikita niyo diyan, 'di ba 'pag nagpa-member ka, bibigyan ka ng card kagaya niyang nakikita niyo diyan sa picture na, nakapaskil diyan sa ano, live natin. Ano, 'di ba, for example, sa Pure Gold, ayan, sa SNR, 'di ba, sa Shopwise, bibigyan ka ng mga card niyan, eh, 'yun yung parang proof na member ka. Ngayon, ano-ano nga ba yung mga benefits na kapag nagpa-member ka sa mga groch? Ano sinasabi ko? Grocery chain na 'yan, 'di ba? Comment down niyo naman kung alam kung kayo mismo or kayo, member ng mga ganitong klase ng grocery para malaman natin ano ba yung mga benefits 'pag nagpa-member, 'pag bumili ka niyang card na 'yan sa mga grocery store. 'Di ba usually, mga nakakausap ko dito sinasabi, may points po daw kasi kada bili mo ng produkto nag-e-earn ka ng points. Tas yung points na daw na yun puwede mong ipamili din ng mga produkto sa grocery din na yun, 'di ba? Ang downside nga lang daw parang minsan, annual yung nire-renew daw yung mga membership na yan. Although mura lang naman kasi mga ₱100, ₱200 unless namimili ka sa SNR 'no o kaya Landers yung mga ₱600, ₱700 na yung, membership. Although mas marami naman kasing benefits yun. Alam ko sa Landers puwede kang libreng pagupit gano'n. O sa SNR parang may free gas or discount sa gas, whatever, 'di ba? So, kanya-kanyang benefits 'yan depende din sa membership or sa grocery na pinapasok mo, 'di ba? Ang tanong ko ba, meron bang mga cashback din 'yan? So, comment down diyan kung ano yung mga benefits na naranasan niyo kung member kayo ng mga grocery store na pinag-uusapan natin o kahit yung wala diyan. Kasi marami pa, eh, meron dito sa'min yung parang Emilus, alam niyo ba yung Emilus? Ayan, yun yung meron sa'min dito malapit, eh. So, 'pag nagpa-member ka dun may mga points din or may discounts din ata, ganyan, 'di ba? So, comment down niyo lang diyan. So, next question ko lang din, kasi bakit ko pinapa-comment sa inyo, kasi tatandaan niyo yan, pag-uusapan din natin mamaya yan regarding sa membership at kung ano ba yung mga benefits, 'di ba? Mamaya maiintindihan niyo bakit natin pinag-uusapan yan. So, next question natin, ano, alam niyo ba yung mga tawag sa mga pinapamili mo sa grocery, yung mga pansit canton, yung mga delata, yung mga ganyan-ganyan. Ano yung collective term para sa kanila? Bigyan ko kayo ng example. 'Di ba usually 'pag bibili ka ng makeup, ang tawag dun o kaya mga lipstick, ganyan-ganyan, ang tawag dun 'di ba mga cosmetics, yun yung collective term para sa kanila. Or for example, bibili kayo ng mga high-end na brands, for example, Louis Vuitton, yes, Louis Vuitton. O kaya mga Chanel o kaya mga Rolex, ganyan. Ang tawag dun, luxury brands, tama? Yun yung collective term para sa kanila. Alam nyo ba, bigyan ko kayo ng ano, parang trivia ngayong gabing 'to, yes.
matututo kayo, 'di ba? Hindi lang tayo nagkukuwentuhan, natututo pa kayo sa ano natin, sa pagkuwentuhan, sa pagdadaldal nito ni Sir JC, ayan. So, alam niyo ba, ang tawag sa mga nakikita natin sa mga grocery stores, lahat ng produkto doon ay mga FMCG o tinatawag po natin na fast moving na consumer goods. Yan yung mga binibili po natin regularly sa mga tindahan o yung mga binibili ng isang regular na Filipino family. Actually, regular na family, hindi lang Filipino. Basta sa biruan nga namin ng mga mga ka-team ko, pagkatao ka, bumibili ka talaga nitong mga FMCG products na 'to. 'Di ba? Kasi totoo naman, sino bang hindi bumibili ng delata, ng itlog, ng ano ba, tinapay, 'di ba, ng kape, ng mga lahat ng nakikita niyo sa grocery, yan po yung mga fast moving na consumer goods, 'di ba? Kaya nga kino-consume, 'di ba? Kino-consume ng mga regular na Pilipino, regular na pamilya, 'di ba? Regular na tao, 'di ba? Yun nga, 'di ba? Kumbaga, sila yung mga essential products na kailangan natin at ginagamit natin araw-araw po. Okay, para lang may idea tayo. Okay, kung natutunan ka, type mo diyan sa comment section FMCG. Yun pala yun, 'di ba? FMCG, 'di ba? Ngayon, itong mga essential products na 'to na kailangan at ginagamit natin araw-araw, ganito po ang mga sample niyan, 'di ba? I'm sure, makaka-relate kayo. Ayan, for example, may mga Fabcon, may mga panlaba, may mga disinfectant, 'di ba? Ngayon talaga lalo sa starting ng 2020, sobrang talagang nag-boom yung market ng mga disinfectants, eh, 'di ba? Yung parang hindi na po puwedeng hindi ka nagdi-disinfect ng kahit ano, eh. Naalala ko tuloy nung, kahit naman ngayon gano'n pa din, hindi na pa naman nababawasan yung everytime na may dumadating na package, kunyari nagpa-deliver, ganyan-ganyan. 'Pag may darating na package dito, sprayan mo yung box. Pagbukas mo ng box, i-sprayan mo yung bubble wrap. Pagbukas mo ng bubble wrap, i-sprayan mo yung item. Lahat na i-sprayan mo, eh. 'Di ba? Kasi siyempre safety yung ano natin, eh, yung goal natin, 'di ba? Para hindi tayo para malinis lang, 'di ba? Saka safe tayo, risk-free, 'di ba? So, talagang nag-boom yung market niyan lalo na yung alcohol. Naalala ko yung mga panahon na hindi ko kahit minsan naisip na ilagay sa bag yung alcohol. Hindi ko ginagamit 'yan. Tatay ko lang ata nagpapagamit sa akin ng alcohol dati. 'Di ba? Pero ako talaga hindi. Pero starting nung pandemic nga, itong krisis na pinagdadaanan natin, naku, hindi po puwedeng wala kang alcohol sa ano mo, sa bag mo, 'di ba? Kahit yung maliit lang na handy-dandy alcohol para spray ko lang na spray every single time, 'di ba? Saka ito yung mga tawag dito, mga vitamins, mga supplements, kagaya niyan VCO, 'di ba? Yung, talagang, pinromote 'yan ng DOST, 'di ba, na talagang nakakatulong lalo sa virus na, kinakalaban natin ngayon, 'di ba? At sobrang nakakatulong siya. Saka siyempre mga kape, ayan, mga vitamins, 'di ba? Merong for adults, merong for kids, 'di ba? Tas, eto pa, mga shampoo, 'di ba? Sinong hindi bumibili na sa mga grocery stores ng mga shampoo, 'di ba? Saka yung mga sabon, 'di ba? Kapag naliligo ka, matik 'yan, nabili ka ng mga sabon, 'di ba? At saka ito, mga skincare products, at yung mga napkin, mga pabango, 'di ba, mga air freshener, 'yan nauso talaga 'yan, eh, 'di ba? Kumbaga itong mga pinapakita ko sa inyo, ito po yung mga sample ng mga FMCG products. Literal, 'yan yung mga binibili natin regularly din kapag pumupunta tayo sa grocery stores o kahit sa mga tindahan, eh, 'di ba? Bibili ka ng kape, bibili ka ng vitamins, bibili ka ng panlaba, bibili ka ng sabon, bibili ka ng panghugas ng kamay, bibili ka ng shampoo, 'di ba, bibili ka ng napkin, 'di ba, bibili ka ng sabon. 'Yun yung mga binibili nga natin kaya nga consumer goods siya. Pero alam niyo ba, bigyan ko kayo ng good news. Kung gusto niyo ng good news, i-type niyo diyan sa comment section, "Good news." Yes, oto-oto. Joke lang. 'Di ba? Yung kumbaga ang good news natin, itong mga produkto na pinakita ko po sa inyo ngayong gabing ito, yan po mismo yung produkto ng opportunity na kinukuwento ko po sa inyo ngayong gabi. Hindi po yan produkto basta-basta ng kahit anong grocery store na kinuha ko lang sa Google at isinalpak dito sa presentation natin. Yan po yung ilan. Ilan pa nga lang po, hindi pa lahat sa mga produkto na meron tayo dito sa opportunity po na kinukuwento ko po sa inyo ngayong gabi. Ito nga po yung mga brands natin. Hindi ko alam kung familiar po kayo diyan, pero I'm sure most likely, familiar po kayo sa ilan sa mga brands na 'yan, lalo na po yung Enlighten at Fightback, 'di ba? Kasi talagang lalo na yung Fightback kasi makikita mo talaga 'yan sa mga leading grocery stores ngayon. At yung Enlighten lalo kasi for 5 years. Kasi 6 years na yung ano, yung company na po natin ano, na talagang yung brand na 'yan kapag sinabing Enlighten automatic, naku, premium skincare brand 'yan. Talagang kilala
kilala na yan, eh, kasi Korean products po talaga yan, 'di ba? Ngayon sa dami ng pinakita ko sa inyo, sa dami ng pinag-usapan natin, usually ang natatanong sa akin ng mga kinakausap ko nito, ano natatanong sa akin ng mga, kinukuwentuhan natin nitong, opportunity na 'to is, drum roll, wala bang drum roll? Ayan, magkano ba ang kapital daw nito? Ayan, 'di ba? Yun yung laging tanong, eh, 'di ba? May kapital ba 'yan? Yung parang hindi pa nagsisimula yung usapan, tatanong agad, "May kapital ba 'yan?" Yung parang akala mo may ilalabas, eh. 'Di ba? Pero 'di ba, pero ang maganda lang dun alam ng Pinoy basta negosyo meron talaga dapat na kapital. Kasi hindi naman po puwede yung parang walang ano, eh, wala kang, ilalabas na puhunan kahit nga yung mga Takatak Boys mga gano'n 'di ba, yung naglalakad sa kalye may dala-dalang nagbebenta ng yosi, ng candy, mga gano'n 'di ba, may puhunan yung dala-dala nilang yun, hindi naman nun kinuha nila sa tindahan tapos kanila na 'di ba, bigla nilang inalok. Namuhunan din yang mga yan, eh. 'Di ba? So, ang idea lang basta nagtatayo ka ng negosyo, automatic 'yan, merong kapital 'yan. Kasi ang hirap naman ng negosyo na walang kapital. Meron pa bang naniniwala ngayon na 'pag puwede ka mag-open ng opportunities wala kang kapital? Parang nakakatakot 'yun, wala kang pinanghahawakan do'n, 'di ba? Ay, ano ba 'yun? Ano 'yun? Yung lumalabas may umuosom-osom. Ayan. So, eto, para bigyan ko lang kayo ng idea. Ayan. Ano ba ang kamukha sabi sa inyo tanungan lang 'to, eh. Ano ba ang kamukha ng negosyo na 'tong pinapakita ko sa inyo ngayong, gabing ito mga ka-home based, 'di ba? Kung titignan niyo siya collectively as a whole, 'di ba, para siyang charan! Ako na yung nag-e-effect sa sarili ko 'no. 'Di ba, para siyang sari-sari store. Tingnan mo balikan ko lang, 'di ba kasi para siyang sari-sari talaga. Actually sari-sari siya talaga. Kaya madalas kapagka kaya naalala niyo sinabi ko sa inyo kanina 'di ba kapag yung isa sa mga opportunity na nabuksan sa'min dito, kami mag-partner nung sinimulan namin 'tong opportunity na 'to, eh, para kaming nagtayo ng sarili naming mini grocery store. Kasi tignan niyo naman talaga yung ano natin, yung variety ng products na meron tayo, 'di ba? Para ka talagang literal nagtayo ka na ng grocery store sa bahay mo, personal grocery store mo na hindi mo kailangan mamuhunan ng sobrang laki o mamaya na natin pag-usapan yung puhunan. Ayan, 'di ba? Pero 'di ba mukha siyang sari-sari store, 'di ba? Gano'n-gano'n din yung pinaka-idea niya. Ngayon ang tanong ko sa inyo, magkano ba ang puhunan ng isang sari-sari store? 'Di ba? Kung sino yung may sari-sari store diyan, comment down mo naman, para matulungan mo naman ako kung magkano ba kasi kami wala kaming sari-sari store. Baka ang masabi ko sa inyo yung puhunan nitong opportunity na kinukuwento natin. So kung may sari-sari store ka o kung may kakilala kang nag-sari-sari store na nakatsismisan mo, magkano puhunan nila, i-comment down mo diyan sa ating comment section. Ayan. So, ako naman nag-research naman ako, hindi naman 'to about sa sari-sari store, pero kung magkano ba nagtatayo ng isang small business gaya ng nakikita niyo diyan, magkano ba magtayo ng isang small business sa Pilipinas ngayong, panahon na ganito, okey? So, ni-research kasi kahit ano naman puwede namang i-research ngayon sa Google, eh, kapag curious ka sa something, for example, gusto mong luto ng leche flan, 'di ba? I-search mo lang sa Google, eh, mag-bake ng cake, i-search mo lang lahat, eh. So kumbaga, ako nag-research din ako and yun yung i-she-share ko sa inyo sa, gabing ito. Ayan kita niyo. Siya, ito, again, hindi 'to sari-sari store. May tinayo siyang small business, hindi large business, hindi, medium business. Ang tinayo niya small business sa Pilipinas, okey? So para maka-relate tayo. Nung nagpa-register siya kasi 'di ba normally talaga kapag nagtatayo ka ng negosyo sa Pilipinas, eh, talagang dapat pinapa-register mo 'yan. Naging issue nga 'yan nung nag-start yung ano 'di ba, yung 2020, 'di ba? Kasi marami yun nga, marami nagbukas ng mga online store, ganyan-ganyan. Eh, akala ng Pinoy okey lang na magbukas ka lang ng basta-basta ng tindahan mo nang hindi ka nagpapa-register ng negosyo mo. Kaya 'di ba maraming hinabol yung, I think DTI ata or BIR. Normal po yun, hindi po dapat natin sila inaaway. Bakit? Kasi basta nagtatayo ka ng kahit anong, income generating something, dapat nagbabayad ka ng due tax mo, 'di ba? Kasi para yun tinutulungan natin yung ekonomiya natin, eh, magdadamot pa ba tayo, eh, pabagsak na nga yung ekonomiya natin ng mga panahon na yun, lalo na yung nagsisimula, 'di ba, yung ano natin, yung, krisis na pinagdadaanan natin. So kumbaga ito yung, part natin sa ekonomiya natin para lumago. So ito, anyway nakuwento ko lang naman yun ano, so parang dagdag kaalaman lang din, Kuya Kim, 'di ba? 'Di ba? So ayan, sabi dito, cost of incorporation, yung kumbaga registration niya sa SEC or yung Securities and Exchange Commission natin ano,
Usually yung mga excuse me, yung mga corporation nire-register po talaga diyan 'pag nagtatayo ka ng negosyo. So, pina-register niya, ang ginastos niya dun sa registration na yun is around, I think 6,000 yung nakalagay diyan ano, 'di ba? Tapos nagpa-register din daw siya sa BIR, umabot siya ng 3,600 ata yung nakalagay diyan. Tapos eto yung hindi talaga nawawala kapag nagtatayo ka ng negosyo sa Pilipinas, kahit barber shop meron nito, kahit sari-sari store meron nito. Yun po yung business permit, yung mayor's permit, yung gano'n-gano'n, 'di ba? Laging meron 'yan, makikita mo pa 'yan nakapaskil sa mga tindahan, parang proof na, "Uy, registered ako," 'di ba? Legal akong gumagawa ng negosyo dito sa vicinity po natin, gano'n. So, sabi dito gumastos siya ng around natatakpan, eh. Ano ba yung nakalagay diyan? Comment down niyo nga. Ayan, 4,000. 4,000. So, for a total sa tatlong papel pa lang, tatlong papel, 15,000 na agad yung nagastos niya, yung nilabas niyang puhunan. Kasama 'to sa puhunan mo, eh, 'di ba? Kasi nagpapa-register ka ng negosyo mo, eh. So, 15,000 agad, papel pa lang. Imagine mo 'yun, mga ka-home-based. Ngayon bakit ko kinukuwento sa inyo 'to, 'di ba? Kasi, yun nga, yung the fact na papel pa lang, umabot ka na ng 15,000, wala ka pang produkto, wala ka pang store, wala ka pang office, 'di wala ka pang tao, wala ka pang kuryente, wala ka pang tubig, 'di ba? Wala ka pang pinapa-renovate na tindahan mo, gumastos ka na ng ganyan kalaki and nangyayari po talaga 'yan. And kung maaalala niyo, ito po ay registration ng small business pa, 'di ba? Hindi pa 'yan yung large corporation, hindi pa 'yan yung medium corporation. Ngayon again, bakit ko 'to kinukuwento sa inyo? Kasi po yung opportunity po na kinukuwento ko po sa inyo ngayong gabi, eh, duly registered and approved and certified na po tayo sa lahat po ng maiisip niyong body, 'di ba? Meron nga tayong registration for, tawag dito, for cosmetics kasi nakita ko niyo naman kanina, 'di ba, meron tayong mga skincare products. So, registered po tayo diyan. Meron tayong registration for food products din, hindi po tayo kagaya ng Jollibee na nagbebenta po ng Chicken Joy, ano. Kaya po tayo merong food registration dahil po sa mga food supplements po natin. Ang registration po kasi dun sa FDA is food products. So, meron din tayong registration for ano tawag dito, for drug kasi nagbebenta nga tayo ng vitamins. So, imagine mo, lahat pinag-isipan na ng company, lahat pinag-isipan na ng opportunity na 'to, wala na tayong ilalabas pa. Hindi na po tayo maglalabas dito, eh. Yung company na po yung bahala sa lahat po ng 'yan na nabanggit ko. Pero gusto ko po mag-focus tayo dito, ayan, oh, etong ano natin, bagong-bagong registration natin, nitong 2021 lang po ito lumabas and na-approve ano, kaya sinama ko na rin po dito sa, kinukuwento ko po sa inyo, eh, yung ating registration as manufacturer. Ayan, nakalagay po diyan, 'di ba? So, manufacturer na po tayo. Ngayon, bakit ito kinukuwento sa inyo? Ano bang kinalaman ko diyan, Sir JC? Ano naman kung manufacturer tayo, 'no? Ang nangyayari po kasi, bigyan ko lang kayo ng brief background, ano? Kasi itong ganitong klase ng opportunity po, I'm sure marami na po kayong narinig na ganito. 'Di ba marami na po nag-present sa inyo siguro, marami nang nag-alok sa inyo ng mga produkto na ganito rin, kung ano-ano nang nagkuwento sa inyo, inaalok ka, ini-invite ka, binebentahan ka, gano'n. Pero 'di ba lagi natin makikita, kahit normal na produkto din naman 'yan na nakikita mo sa merkado, bakit anong anong usually reply ng mga tao sa atin, "Bakit ang mahal?" 'Di ba, puwede akong bumiling ganyan sa SM, mas mura pa, 'di ba, may points pa ako kasi member ka ng Save More, 'di ba? Gaganon pa, 'di ba, bakit mahal? Ngayon, yun yung nagiging advantage kapag manufacturer ka, own manufacturer ka. Kaya for the longest time, mahal po yung mga produkto ng ibang mga company sa gantong industry kasi yung mga manufacturer po, eh, partner pa sa labas. Kumbaga, hindi under their company din. 'Di ba? Pero ang good news po, ito pong opportunity po na kinukuwento ko sa inyo, tayo po mismo ay manufacturer na. Ngayon, ano po yung nagiging benefits niyan para mas maging malinaw sa inyo? Yung mga produkto po natin na dekalidad, kasi kilala na tayong dekalidad, eh. Kapag binanggit mong Enlighten 'yan, kilala ng, maganda 'yan, premium skincare product 'yan. 'Pag binanggit yung Enbody, yung Intense, yung, ano pa ba, yung mga enhanced products, ay naku, high-end 'yan, maganda 'yan, effective 'yan. Yun yung na-build na pangalan ni Enworld. Pero ang nangyari po ngayon dahil manufacturer na rin po tayo, yung dekalidad na produkto natin mas abot kaya na kasi hindi na tayo nakikipartner sa iba, eh, may sarili na tayong
manufacturer. 'Di ba? Ayan, kung proud kayo diyan, type nyo proud, 'di ba? Diyan sa comment section. 'Di ba ito nga yung example, ginrab ko lang sa isang business partner natin, ano, pinicturean niya sa isang grocery store. Sabi sa inyo, makikita yung produkto natin sa mga leading grocery stores, 'di ba? So ito po, Fight Back brand, 'di ba? Sabi ko sa inyo, may Fight Back brand tayo, kagaya na nakikita nyo diyan sa tinuturo ng arrow. Magkano yung presyo niya? 168 pesos for 770 ml. Yung katabi niya na leading brand, kung mapapansin nyo, 199 pesos, ilang ml? 375. Almost half kung anong meron tayo, pero yung presyo ang laki. 'Di ba? So kaya natin ngayon tapatan yung nasa leading sa market ngayon, pero mas madami at mas dekalidad at mas abot kaya na produkto. Na presyo pala, 'di ba? Kasi nga manufacturer na po tayo. And good news po diyan, isang produkto pa lang 'yan na pinag-uusapan natin. Remember, ang dami po nating fast moving consumer goods. As in, para ka talagang magtatayo dito ng sarili mong mini grocery na. 'Di ba? At ano po yung naging epekto niyan? Kasi nga dahil fast-moving consumer goods yan yung kino-consume din ng mga ano natin, ng mga regular na family na Filipino, 'di ba? So ang nangyari nitong pandemic, imbis na pumupunta sa grocery yung mga ano natin, mga kakilala natin, "O mare, o pare, sa akin ka na lang bumili, 'di ba? Ido-door to door ko pa sa inyo." 'Di ba? Parang yung Shopee nga, Lazada, ganyan ganyan. 'Di ba kasi nga nasanay tayo sa mga online transaction o tayo na yung mga kapitbahay natin sa atin na ngayon kumukuha, tayo na ngayon nagde-deliver dahil nga consumer goods 'to, hindi mo na kailangang i-explain yung mga ganyang produkto, eh. 'Di ba i-explain mo pa ba paano gamitin yung panlaba? I-explain pa ba paano gamitin yung Fabcon? 'Di ba i-explain mo pa ba paano gamitin yung alcohol, yung shampoo, 'di ba, yung napkin? 'Di ba hindi na. So ang nangyayari, change branding lang at tapos yung serbisyo mo ngayon yung ibibigay mo kasi nga puwede ng online transactions, eh. Tas ide-deliver mo sa kanila. Ang nangyari, dahil sobrang ganda ng mga consumer goods na meron tayo, 'di ba, dahil nga normal na binibili ng isang normal na tao yung mga produkto natin, nag-e-expand din po yung ating negosyo, 'di ba? 'Di ba imagine mo, sa gitna po ng krisis, sa gitna ng pinagdadaanan nating 'to, meron palang company na nag-e-expand. 'Di ba imagine mo, lahat yung iba na mga kilala natin nagbabawas pa ng tao, nagbabawas ng branches, 'di ba? Kaya nga dumadami yung nawalan ng trabaho sa panahon ngayon, 'di ba? Kaya nga kami gigil na gigil din kaming i-share ito sa inyo para makita niyo na merong opportunity na puwedeng sumalo po sa inyo kahit po nasa krisis po tayo. Kasi kami po, sinalo lang din po kami nitong napakagandang opportunity na 'to. Kaya po namin shine-share sa inyo, 'di ba? So ito na nga, nag-e-expand tayo. Imagine mo, nagtatayo tayo ng warehouse. Imagine mo, mukha ba 'tong warehouse? 'Di ba ang ganda, ang linis, ang ganda ng showroom natin. Sobrang ganda po niyan. Tapos kumbaga hindi ka mapapahiya kasi 'di ba na-invite na ba kayo din sa ibang mga gan'tong presentation ta's parang pagdating mo dun sa ano nila, sa building nila ta's parang, "Ano ka ba?" Parang ang sasabihin mo sa nag-invite sa'yo, "Ano ka ba, saan mo ko dinadala?" 'Di ba? Yung parang mahihiya ka pa. Pero dito imagine mo, pagpunta mo diyan, pagpasok mo pa lang dun sa entrada, grabe, mapapa-wow ka na lang, yung parang hindi ka dinala sa kung ano-ano, parang ikaw kahit hindi ka pa member, 'di ba, proud ka na agad, eh. Sa sobrang ganda ng makikita mo, 'di ba, sobrang professional ng dating, sobrang ganda, sobrang linis, 'di ba, sobrang aliwalas. Hindi mo nga iisiping warehouse 'tong pinapakita ko sa inyo, eh, 'di ba? Gano'n po kaganda at ka-quality talaga yung ating opportunity na kinukuwento ko po sa inyo, 'di ba? At siyempre hindi lang po tayo, tawag dito, locally present, international po, may presence din po tayo. Meron po tayo sa N-World Europa, meron po tayo sa N-World Nigeria, meron po tayo sa Dubai, UAE, 'di ba? Kung mapapansin niyo, hindi po tayo basta-basta yung parang sasabihin mo lang, "Ay, may branch kami sa ganito, ganyan," pero tarpaulin lang yung nakalagay, 'di ba? Parang building lang o kaya nirerentahan lang na na space ta's may tarpaulin lang tapos na. Kung makikita niyo po dito, yung iba nga building pa, 'di ba, yung nakalagay mismo diyan, 'di ba? Kasi talagang pinaghahandaan kung ano po yung mga registrations natin dito locally, nagpapa-approve din po tayo dun mismo sa bansang nag-o-open po tayo, and good news, naa-approve po tayo. Ito nga po yung isang sample niyan, na-approve po tayo sa European Union mismo. Ibig sabihin po, ganun po ayan, na-late po yung palakpak natin. Ibig sabihin po, ganun po kaganda yung opportunity na kinukuwento namin sa inyo ngayong gabi. Bakit? Kasi kahit po yung European standards, approve po tayo. Aminin na natin, sino mas mataas? Yung standards ng US o standards ng Europe?
Nakalagay niyo diyan sa comment section, 'di ba? At ang nakakatuwa diyan, kapag approved ka sa European Union, approved ka to do business sa 27 member countries nila, 'di ba? 'Yun yan nakalagay diyan sa ano, sa ating presentation, 'di ba? 'Yun yung nakakatuwa. So puwede kang magnegosyo, kumbaga taas noo kang gumagawa ng negosyo mo kasi alam mong maganda, alam mong kinikilala kasi mataas yung standards. Kasi na-approve tayo sa Europe, eh, 'di ba? At dahil nga mataas yung standards natin, kumbaga lumabas na tayo sa ibang liga, ibang level na 'to, eh, 'di ba? Tayo po ay nare-recognize na rin as one of the country's largest corporation. Yes, ang tagal talaga ng palakpak natin, 'di ba? Mabilis pa yung tao, eh, 'di ba? Ang nakakatuwa dito, hindi po tayo small corporation, hindi po tayo SME, hindi po tayo medium business din, tayo po ay large corporation, 'di ba? Yung nakakatuwa, ang mga katabi po natin diyan, Petron, mga, San Miguel, 'di ba, mga Coca-Cola, mga ganyan, mga alam mo yun, mga legit na company na malalaki sa buong Pilipinas, 'di ba? Yung mga largest corporation nga sa Philippines, ta's kasama po tayo diyan. 'Di ba, yun po yung nakakatuwa. Bakit po tayo napasama diyan? Dahil po sa galing po ng namumuno po sa atin. Ayan po yung ating presidente. Pilipino po siya, hindi po siya ano, ibang lahi. Kaya nakakatuwa din, 'di ba, na talagang, sariling atin tapos talagang nadadala natin yung pride dun sa alam mo yun, imagine mo, babalik ko lang dito, 'di ba usually, hindi ko alam kung nakarinig na kayo ng mga presentation nga na ganito, 'di ba parang mga radio station yung mga company na ganito, yung parang 'pag naglipat ka ng radio station, sasabihin dito, "Ay, kami yung number one radio station." Ta's lipat ka ulit, "We are number one," ganyan, ganyan. So, lahat na ng radio station number one, 'di ba? For the longest time po, gano'n po yung mga ganitong klase ng opportunity, 'di ba, pagpasok mo sa ganitong company, sasabihin nila sila yung number one, pagpasok mo sa ganito, sila na naman yung number one kasi wala naman talaga nagre-regulate sa mga ganyan, eh, sariling sikap lang sila nag-aano, nag, nag-a-announce ng achievements nila. Pero tayo po nare-recognize as one of the largest corporation. Kumbaga lumabas na tayo sa liga ng mga barangay, nasa liga na po tayo ng mga NBA na. Ibang liga na po 'to, hindi na po mga MLM, networking company, ayan lumabas na. Hindi na po networking company yung mga tinatabihan natin. 'Di ba, ibang company na po ito kung mapapansin niyo diyan, ayan yung L&T International Group, 'di ba? Yung mga iba na talaga, nandiyan nga yung FEU, nandiyan yung ano pa ba, yung Light Rail Transit, yung mga legit na mga company na yung katabi natin, 'di ba? Kasi nga ibang level na po tayo dahil po 'yan sa presidente po natin at dahil nga nakikilala na tayo, gumagawa na ng pangalan, ano, yung ating company, yung ating brand. Nakikilala din po tayo at nakikipag-partner po yung mga malalaking pangalan din po sa industriya. Kagaya po nito yung PBCom, 'di ba, bangko po, imagine mo AUB pa, 'di ba, dalawang bangko na 'yan. Ta's eto pa, imposible kung hindi niyo kilala yung PBCom at saka AUB, although I doubt that kasi talagang malalaking pangalan 'yan sa banking industry. Eto, Metrobank, eto po yung presidente natin, oh, ayan, 'di ba? Yung may salamin at yung kahit shake hands niya po diyan yung president naman po ng Metrobank Card, 'di ba? At yun po yung nagawa nila diyan, yung ating, N-World Cash Card, 'di ba? Yun yung nakakatuwa. Imagine mo tatlong malalaking pangalan sa banking industry nakipag-partner up po sa atin. Yun yung nakakatuwa, 'di ba? Hindi po basta-basta. Ikaw ba kung maganda at malaki na yung pangalan na binuo mo, makikipag-partner ka ba sa isang pangalan o kaya sa isang company na hindi ka sigurado na wala pa namang napatunayan, 'di ba? Ibig sabihin lang po talagang ibang klase po itong opportunity na kinukuwento ko po sa inyo kasi not just one, tatlong bangko po 'yan na nagtiwala po sa atin, 'di ba? Actually, hindi pa nga lahat ng bangko 'yan, eh, talagang ito lang yung kumbaga nag-level up kasi meron ng app, 'di ba? Talagang alam mo yun, sobrang dali na mag-encash ng mga commissions din natin, 'di ba? Dati kailangan pang pumila sa office ta's pagkakuha mo pa ng cheque mo, pupunta ka pa ngayon sa bangko, pila ka pa uli sa bangko. 'Di ba, kukuha ka ng number, kakain ka muna kasi sobrang haba ng pila, pagbalik mo dun nilagpasan mo na yung number mo, so kuha ka na naman ng panibagong number. Isang buong araw ka na sa pagde-deposit ng cheque mo. Pero ngayon parang GCash na lang, transfer na lang. Sobrang convenient na po ng mga pagnenegosyo natin dahil sa mga partnerships na meron tayo, 'di ba? At eto pa po, hindi pa po natatapos diyan, meron pa po tayong partnership with Pure Gold. 'Di ba yan nakalagay, naalala niyo yung Fight Back brand na meron tayo?
Ayan, makikita niyo po 'yun sa mga ilan sa mga branches na meron po ang, Pure Gold. 'Di ba po ang Pure Gold ang isa sa mga leading at saka malalaki talagang grocery chain ngayon sa Pilipinas, 'di ba? Ngayon, eto pa, baka hindi pa kayo naniniwala, ano yung pino-promote ng Pure Gold? Yung brand po natin. Ayan po yung presidente natin, oh, 'di ba, nagkukuwento, 'di ba, at ano yung nasa background background niya, yung mga produkto po na kanina ko pa kinukuwento sa inyo. 'Di ba, yun po yung nakakatuwa sa opportunity natin at ito bigyan ko lang kayo ng idea ulit ano, minsan na nalalaktawan na 'to, hindi na napapansin ng mga nashe-sharan ko 'no, ng mga nakukuwentuhan ko nitong opportunity na 'to. Ito pong nangyayari dito na partnership with Pure Gold tapos, pino-promote nila at shine-share yung ano natin, produkto natin. Sobrang laking tulong po niyan sa pagma-market natin kasi free marketing na po 'yan. 'Di ba? Kasi para makapag-commercial ka, para ilang daang libong ano 'yan, ilang daang libo yung magagastos mo para diyan. Kasi 'di ba usually yun nga, kagaya ng kanina ko pa tinatanong sa inyo kapag naalokan na kayo ng ibang company ng ganito o ibang produkto ng ganito, 'di ba laging ang tanong natin, hindi naman kasi kilala yung produkto niyo, paano ko ibebenta 'yan, ganyan-ganyan, 'di ba? Yun laging ano natin, yun yung laging parang isa sa mga hindrance natin, mga objection natin, 'di ba? Pero eto, yung free marketing galing pa sa pinakamalaking grocery chain sa buong Pilipinas. So, sinong hindi makakakilala ngayon sa produkto natin, 'di ba? Yun po yung maganda sa ano, sa partnerships na meron tayo. Hindi lang basta nakipag-partner para may sinabing partner, talagang meron siyang productivity. May nangyayari, may purpose yung partnerships na meron tayo para mas mapadali at mas maging convenient yung pagnenegosyo natin, tama? Ngayon tanong mo naman sa akin, "Naku Sir JC, paano ko naman ima-market 'yan? Minsan nga bawal lumabas, ang dami-dami restriction, ganyan-ganyan." Naisip na rin po ng company 'yan. Meron naman po tayong sarili nating online store, 'di ba? Parang may sarili na tayong Shopee, may sarili na tayong Lazada, ganyan-ganyan. Puwede niyo pong i-search 'yan, kaya po nilagay ko yung website diyan, nworldmall.com or ise-send po sa inyo na nag-invite sa inyo yung kanilang personal link para makita niyo po yung personal website nila. Yes, magkakaroon po kayo ng sarili niyong affiliate website po dito na kapag sinend niyo po yung link sa mga kakilala niyo, puwede na po silang mag-order mismo dun sa website niyo, 'di ba? Parang Shopee nga, 'di ba madalas makikita natin 'yan sa home ano ba yun? Home Buddies, ayan, 'di ba? Yung parang may magse-send sila dun ng mga boodle finds nila tapos magse-send sila ng link, dito ko po nabili 'yan, 'di ba? So, puwede rin natin gawin yun, o saan mo nabili yung ano mo, yung panlaba mo, 'di ba? Saan mo nabili yung sabon mo, saan mo nabili yung kandila mo, 'di ba? Saan mo nabili yung pabango mo, 'di ba? Ise-send mo ngayon yung N-World Mall link mo. Tapos kapag bumili sila diyan, yung company na yung bahala mag-pack, magbalot at magpadala, ang makukuha mo na lang yung tubo mo. 'Di ba, sobrang convenient. Sabi ko nga kahit nasa bahay ka, pupuwedeng-pupuwede niyo po gawin itong negosyo po na 'to, 'di ba? Para ma-appreciate niyo lang ano, ni-research ko rin magkano ba nagtatayo ng isang website. 'Di ba sabi dito ayan, oh, para makapagtayo ka ng website, ang labo, hindi ko makita. Kita niyo ba? I-comment down niyo nga magkano daw? $200 ba 'yun? Kung di ako nagkakamali, eto base na lang sa experience ko, ikuwento ko na lang kasi ako din po, nagtayo din po ako ng sarili kong online store nung start pa naman ng pandemic, nung nag-start pa lang 'to lahat. Kasi nga 'di ba lahat tayo nagtayo ng ano, ng online store, lahat tayo online selling ganyan-ganyan. So ako mismo nagtayo din po ako ng sarili kong website. Ang ginastos ko po dun is around I think 3,500 or 4,000 para mabuo yung website po na yon. Tapos meron pa po akong binabayaran na I think 700 monthly at I think 1,200 annual. So in total, parang ang nilalabas ko kung mu-multiply mo yung 700 monthly by 12, tapos meron ka pang 1,200 na annual, tapos yung binayad ko pa na 4,000 para mabuo yung website ko, 'di ba? So ang dami mo ng ginagastos ngayon. 'Di ba? Website pa lang 'yun, wala ka pang produkto, 'di ba? Hindi pa kasama yung, nilabas mong produkto, hindi pa kasama yung business registrations mo, 'di ba? Ngayon bakit ko 'to kinukuwento, sa inyo? Ano naman kinalaman ko Sir JC, ba't mo sinasabi sa'kin magkano yung website? Kasi ito pong website na 'to, hindi mo na kailangang isipin din 'to, mga ka-home base, 'di ba? Ito po, kasama na po ito, pagpasok niyo dito sa opportunity na 'to, meron ka na niyan. Ang gagawin mo na lang mag-register ka tapos magagamit mo na na para kang may sarili kang Shopee, may sarili kang Lazada, 'di ba? Send ka lang ng link para kang home buddies, 'di ba? "Oh, dito ko nabili yung ano ko, dishwashing liquid ko." "Dito ko nabili yung ano ko, Korean skincare ko." Tas send mo, 'pag bumili sila dun, de-deliver ni company, sa'yo mapupunta yung komisyon. 'Di ba? Sobrang ganda, sobrang convenient ng negosyo natin. Kung nagandahan ka, comment down mo diyan, "Ang ganda."
Ayan, para ano tayo, exciting. Hindi ko na alam yung nangyari. Ayan, ngayon, question ko sa inyo, base sa lahat ng nakita mo ngayon, tingin mo, magkano kaya ang puhunan nitong opportunity, nitong negosyo, nitong online business na kinukuwento ko sa inyo? Comment down mo diyan. Kasi ako kung tatanungin mo ako, pakita ko lang sa inyo, ilalahat ko na. Ayan, 'di ba, kumpleto na, 'di ba? Meron ka ng website, meron ka ng international branches, meron ka ng magandang warehouse na hindi nga mukhang warehouse, meron ka ng alam mo 'yun, kilala ka na kasi hindi ka lang small business, kundi large corporation ka pa. Kumpleto yung registrations natin, meron tayong branded partnerships with mga malalaking bangko at saka isa sa mga pinakamalaking grocery chain sa Pilipinas. At sobrang lawak ng produkto na meron tayo from sabon to sabong panlaba to shampoo to panghugas ng pinggan to pang-disinfect, lahat, kape, 'di ba, vitamins, meron tayo niyan. 'Di ba, kung iisipin mo sobrang laking po dito pa lang sa partnerships ng mga ano 'to, sa mga brands na 'to, baka milyon-milyon na yung kailangan mo kung ikaw nagsisimula kang magnegosyo. Hindi basta-basta makikipag-partner up sa inyo yung mga ganitong klase ng pangalan, tama? Baka milyon-milyon ang ilalabas mo. Website pa nga lang magkano yung pinag-usapan natin kanina, around, lagpas-lagpas na, sa akin na lang personal experience ko, 'di ba? Ang laki na, parang 10,000 na ata kung susumahin mo lahat-lahat, 'di ba? Tapos meron ka pang international branches. 'Di ba, at registered ka pa officially sa bawat bansa na 'yun. Meron ka pang ano, yung mga lahat ng mga ano natin registration, 'di ba, kung maaalala niyo kanina yung sample natin, tatlong papel pa lang 15,000 na, 'di ba? Ito ilan yung papel na pinakita ko sa inyo kanina, ilan yung certifications na pinakita ko sa inyo, hindi pa nga lahat 'yun, Kasi bawat produkto po na nakikita niyo diyan, pati nga yung hindi niyo pa nakikita kasi sobrang daming produkto natin, hindi ko na naisama diyan. Lahat ng produkto natin may registration 'yun isa-isa. 'Di ba? Imagine mo kung ikaw yung gagastos pa sa lahat ng papel nun, baka lugi ka na agad. 'Di ba? Pero tayo hindi na natin pag-iisipan 'yun. So kumbaga ang kinukuwento ko lang sa inyo, ang pinupunto ko lang sa inyo sa lahat ng nakikita niyo ngayon diyan sa, presentation natin, baka kailangan mo para makapagsimula dito sa negosyong 'to, milyon-milyon na. Mahina ang 1,000,000 dito, 'di ba? Yung pagpapatayo pa lang na branch, yung pagpapa-register pa lang ng mga ano, items, 'di ba? Sobrang dami nating items, Yung website pa lang, 'di ba? Kulang ang 1,000,000 diyan. Pero alam niyo ba, dahil sa sobrang ganda at sobrang generous ng opportunity natin, puwede ka nang makapasok. Ready na kayo? Alam ko meron akong ano dito, drum roll. Taray, naririnig niyo ba? Ayan, for as low as 19,000 only. Ay, parang nag-leave na lahat, parang wala na akong kasama dito, wala nang nanonood. For as low as 19,000 only, lahat po na 'to makukuha na, sa inyo na po lahat 'yan. 'Di ba, imagine mo saan ka makakita ng opportunity sa for as low as 19,000, meron ka ng international branches, may website ka na, may branded partnerships ka na, may wide range of products ka na lahat registered, 'di ba? Hindi mo na iisipin, may magagandang warehouse ka na, may magandang offices ka na, 'di ba? At yung negosyo mo hindi small time kundi large corporation, 'di ba? Yun yung nakakatuwa sa negosyo natin, 'di ba? Comment down mo diyan, okey ba sa inyo yung 19,000? Parang tumahimik, feeling kahit ako lang yung nagsasalita parang tumahimik lahat, Pero ako kung tutuusin mo, ako sa'kin okey na yung 19,000 kasi grabe yung makukuha mo. Kumbaga yung kapalit kung business-minded ka, kung titignan mo yung kapalit sobrang baba ng 19,000. Pero dahil good mood ako ngayong gabing ito dahil si Ma'am Glyza maraming in-invite 'to si Ma'am Glyza, nandiyan ka ba Ma'am Glyza? Comment down mo nga kung nandiyan ka. Oo, kaya na-motivate ako, So dahil kay Ma'am Glyza, kaya magpasalamat kayo kay Ma'am Glyza ngayon. 'Di ba dahil kay Ma'am Glyza babawasan ko yung 19,000. Gusto niyo ba bawasan ko yung 19,000? Comment down niyo nga. Gusto? Yes. 'Di ba? Ayan. Drum roll ulit tayo. Wait lang, hanapin ko yung drum roll. Sige, bawasan ko para sa inyo. Para kay Ma'am Glyza. Tiyaran! Wala kang tiyaran, Tiyaran, ako na lang. O yan, hindi na 19,000. Binabaan ko na. Binigyan ko na kayo ng discount ngayong gabing ito. Ayan, for as low as 10,500. Ang laki ng binawas ko, guys, para sa inyo,
10,500 pasok ka na sa napakagandang opportunity na kanina pa natin pinag-uusapan. Diba? Ngayon baka sabihin nyo, niloko mo naman kami Sir JC, wala naman talaga 19,000 eh, 10,500 naman talaga yan eh. O ito, para matanggal yung duda nyo sa katawan. Ayan, ito po, kahit puntahan niyo po sa N-World Mall, makikita niyo meron po tayong standard platinum package na ang halaga ay 19,000 pero ang makukuha mo namang produkto is worth 22,500. So meron po siya talaga. Pero dahil nga sobrang generous ng company natin, hindi na po 19,000, 'di ba? Ako generous din ako ngayong gabi, hindi na 19,000. For as low as 10,500, makukuha niyo na po, makakapasok na po kayo sa napakagandang opportunity na pinag-uusapan natin. At good news pa diyan, hindi pa natatapos. Kung makikita nyo, di ba, naglabas tayo ng 10,500. Ang makukuha po nating produkto is worth 12,500. Di ba, mas malaki pa kaysa sa nilabas mong puhunan. So, mas madami kang makukuha produkto. Ngayon, pag nabenta mo yan, mas madami kang kita. Di ba, kasi 10 lang nilabas mo, 12 ang nakuha mo. 'Di ba na na produkto na ikaw pa yung mamimili, 'di ba? Meron kang wide range of essential products, meron kang kompletong business registration, meron kang worldwide stores, 'di ba? Meron kang free online store, meron ka pang branded na partnerships. O ito, balik ko yung picture kanina para mas ma-visualize nyo. Ayan, for as low as 10,500 only. 'Di ba? Sa'yo na lahat ng nakikita mo dyan sa screen na yan. 'Di ba? Kasi kung ikaw, pwede naman talaga. For example, may 10,500 ka, magtayo ka ng sarili mong negosyo. Kahit simple sari-sari store or whatnot. 'Di ba? Imagine mo, I'm sure yung 10,500 mo kulang pa sa business registrations pa lang, sa renovation pa lang, sa paghahanap pa lang ng produkto na ilalagay mo sa tindahan mo. 'Di ba? O baka nga kulang pa yan sa kuryente, o kaya sa ipapasweldo mo dun sa bantay mo na minsan kukupitan ka pa. 'Di ba? Yung 10,500 na yan hindi mo kayang I mean, siguro po puwede dediskartehan mo ng sobra, pero para sa mga kagaya natin na regular na Juan na hindi mo alam kung paano mag-start ng sarili mong negosyo, edi eto na. Kumbaga, plug and play na, makiki-ride ka na lang for the very, very small amount. Lahat ng benefits na nakikita niyo diyan sa presentation, kasama na, 'di ba? Ngayon ang nakakatuwa pa diyan, ang pinag-uusapan pa lang natin yung mga kasama, yung mga benefits. 'Di ba, hindi pa natin pinag-uusapan yung kitaan, 'di ba? So eto na, ayan, hindi ko na patatagalin pa. Dapat pumalakpak yan, excited yung ano natin, yung effects natin sa kitaan. Ayan, so yung profit natin dahil nga meron tayong up to 35% discount lifetime. Naalala niyo, babalikan lang natin yung discussion natin kanina. 'Di ba 'pag nagpa-member tayo sa mga grocery stores, ganyan-ganyan, nire-renew yun eh. Annual yun, nire-renew. Babayad ka ng 200 or 150 or pag high-end yung grocery store, 700, 600 uli, 'di ba? Para ma-continue mo yung membership sa kanila. Ito, one time, big time mo lang ilalabas yung 10,500 mo na makukuha mong produkto is mas malaki pa, 12,000, 'di ba? Kaysa sa nilabas mo. Meron ka pang discounts lifetime, hindi po nawawala yan sa'yo. Discounted ka na sa lahat ng produkto natin up to 35% off. 'Di ba yun yung nakakatuwa? Puwede mo ng profit yun na kapag nakakabenta ka may up to 35% ka nakita or pupuwede naman na savings mo yun. Paano ko nasabing savings? Kasi nga yung mga produkto natin FMCG. 'Di ba imagine mo kung yan din naman yung mga binibili mo sa mga grocery araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, eh what if maka-discount ka naman ngayon? 'Di ba sa mga items na binibili mo na kaysa gastos mo lang siya weekly o araw-araw, eh di nakakasubi ka ngayon, nakakapagtabi ka kasi mas mababa mo siya nabibili pero mas maganda yung kalidad. Kasi nga kilala tayo sa quality, 'di ba, na mga nilalabas nating produkto. 'Di ba sobrang yaman na ng ibang brands, eh, mayaman na si Tide, nagbanggit pa ng ano, ng brands, 'di ba? Mayaman na si Safeguard, mayaman na si Surf, mayaman na 'yung lahat ng brands na kilala natin. Bakit hindi naman tayo magtabi para sa atin, 'di ba? Kasi ito rin naman yung mga binibili natin sa grocery, eh. Ang maganda pa dito, pwede natin siyang inegosyo. Sabi ko nga 'di ba kanina, puwedeng profit mo siya, yung up to 35%. Alam niyo ba na meron tayong items dito na ang tubo natin per item is around 600 pesos. Eh, what if makabenta ka lang kahit isa lang nung item na yun araw-araw. Do it for 7 days, do it every day, isa lang nun. 'Di ba para mo nang pinromote yung sarili mo. 'Di ba imagine mo kumikita ka ng ano, sabihin nating, minimum wage, 'di ba? Comment down niyo nga diyan, 'di ko alam yung minimum wage kung magkano, eh, so comment down diyan. Tas dagdagan niyo ng 600 pesos na tubo.
dito sa item na kinukuwento ko sa inyo, ang blind item natin. 'Di ba, totoo 'yan, meron pong ganyang item. Actually, mababa pa nga 'yan, meron tayong tubo dito na I think ₱800 per item, 'di ba? Kasi high-end nga, maganda yung items natin dito, so hindi mapapahiya din yung mga produkto ay mga kliyente na aalokin natin. So, imagine mo makaisa ka lang niyan sa isang araw, buhay ka na, tama? Magkano ang kikitain mo diyan? Kulang ata ang 12,000, 10,000, mga ganyan. Isang item pa lang 'yan, remember, gaano kadami yung FMCG products natin, yung fast moving consumer goods na meron tayo, 'di ba? Eh, what if nabebenta mo 'yan lahat, 'di ba? What if sa barangay niyo, sa subdivision niyo, 'di ba, sa opisina mo, sa'yo na lahat umo-order imbis na pupunta pa sila sa grocery store at pinapayaman yung Tide, yung Surf, 'di ba, pinapayaman nila yung mga brands na yun. Ikaw naman, tulungan ka naman nila sa negosyo mo, 'di ba, sa negosyong binubuksan mo. Suportahan niyo naman ako mga mare, 'di ba, mga pare, 'di ba? Kasi ito rin naman binibili niyo, eh. Ang good news pa, kaya ko 'tong i-door to door sa inyo, dalhin ko pa sa office, 'di ba? Talaga tinuruan pa magbenta sa office, eh. Ayan. So, hindi pa po natatapos dun kasi kung pwede po tayong magbenta ng retail, pwede rin po tayong magbenta ng wholesale. And pupuwede po tayong kumita ng up to 16,800 per day. Grabe, 'di ba? Ngayon tatanungin niyo ako, totoo ba 'yan? Meron ba talagang kumikita ng ₱16,800 per day? Meron po. Ito po, bigyan ko kayo ng example. Anong nangyari? Sobrang tagal ko na nagsasalita, nag-ano na, nag-jumbled na yung words. Ito po, isa po sa mga team po natin na natulungan din po natin dito sa opportunity na 'to. Kung nakikita niyo po diyan sa gumagalaw na bilog na 'yan, ang nakalagay diyan, all income earned today. Hindi po tomorrow, hindi po yesterday, hindi po 1 month, hindi po 1 year. Income po na kinita niya sa loob ng isang araw, today. Ano ba ibig sabihin ng today? 'Di ba ngayon, 'di ba? So sabi dito, kumita siya ng 15,000 sa loob ng isang araw lang. And kung mababasa niyo yung chat namin diyan, sabi ko pa sa kanya, reply ko sa kanya, 27,000 siya nung isang araw, ta's ngayon 15,000 naman. So nangyayari yung ano, yung up to 16,800 per day, 'di ba? Posible talaga siya, 'di ba? By the way, kung nandito ka, Ma'am Excelcy, ayan, binunyag ko na kung sino siya 'no. Comment down ka naman diyan para makita nilang totoong tao yung sinasample ko sa'yo, 'di ba? Siya yung isa sa mga momshies na natulungan din po natin ng opportunity na 'to na kinukuwento ko sa inyo ngayong gabi, sa na para kumita, 'di ba, ng extras lalo sa panahon ngayon. Ngayon kung sabihin niyo sa'kin, "Naku, isa lang naman yung example mo, Sir JC, isa lang kumikita." Oh, eto pa, masyado kayong duda, eh. Ayan, oh, ito, ang total na kinita niya sabi diyan 11 AM ng umaga, nitong October lang ata ito or November, hindi ko na makita, medyo maliit na yung screen ko sa akin ano, pero kayo na yung mag-comment diyan ko dahil hindi ko na makita. Ang total na kinita niya is around 16,234, 11 AM sa umaga pa lang. Umaga pa lang kumita na ng 16,000. So pupuwede, nangyayari talaga yung 16,000, nakalagay naman diyan, eh, up to 16,800 pesos per day. Hindi naman kailangan na literal 16,000 ka, 'di ba? So, posible dahil po sa magandang programa na meron tayo, 'di ba? Ngayon, baka tanungin niyo naman ako, "Ano ba yung magandang programa na 'yan? At ituro mo naman sa amin 'yan, Sir JC, papaano kayo kumita?" O sige, wait lang ha. Ayan, ipapakita ko sa inyo para makita niyo ba kung papaano nga ba tayo kumikita dito sa napakagandang programa na kinukuwento ko sa inyo. Gusto niyo pa ba? Gusto niyo malaman kung paano kumikita? Comment down mo naman diyan, "Gusto ko." Para malaman ko din kung gusto mo pa talagang malaman kung paano kumikita ng gano'n. Hindi yung na-e-excite ka lang na, "Ay grabe, tama, 16,000 yung kinita, 15,000 yung isa." 'Di ba? Para malaman ko kung interested kang malaman. Dahil hinahanap ko pa talaga kung nasaan yung presentation. Ayan. Ayan, nakita ko na, ayan. Alright, ayan siya. Dito po kasi sa ano natin, once 'di ba 'pag nag-avail po tayo ng ating, package, naalala niyo kung magkano yung package na i-a-avail natin? Comment down mo nga diyan kung magkano yung package na i-a-avail natin, 'di ba, around 10,500, tapos ang makukuha nating produkto is around 12,500, tama? Ayan, so para lang malinaw po sa atin, automatic po kasi 'pag nag-avail po tayo nun, tayo po ay magiging member, tama? Tayo ay makakapasok sa ating, online opportunity at magkakaroon po kayo ng NTC. Ayan, nakikita niyo diyan, NTC. Ang tawag po diyan ay N-World
tracking center. Para po siyang Facebook na diyan po natin makikita lahat ng transactions na meron po tayo. Pagka pumasok na po kayo, ituturo po namin sa inyo 'to lahat. Ang goal ko lang po tonight is ipakita sa inyo kung paano po nangyayari yung 16,800 per day. Okay ba 'yon? Comment mo diyan, okay. Ayan. Every time po kasi ang NTC po, 'pag may pumasok na package sa organization mo, automatic kasi 'pag bumili ka ng package, may-e-encode ka. I-encode ka po namin sa system po namin at automatic magkakaroon ka ng left team at right team. So, para magiging team leader ka. And pwede ka pong magbenta ng packages under your organization. Okay? And every packages po, meron po siyang tinatawag na XX points. Ayan. And yung kinukuwento po namin sa inyo na program ngayon ay yung gold. Ayan. Meron po siyang 0.5 na XX points. So, every time na may package na nabenta ka, automatic may 0.5 XX points yan kung gold. Kung silver naman, 0.25. So, kalahati pa ng gold. Okay? Para lang malinaw. And every time na may makita yung NTC natin, itong NTC, may nakita siya na 0.5 sa left at 0.5 sa right, automatic meron kang kita na 1,200 pesos. Okay? So, pag nakabenta ka ng package, ilalagay mo sa left, freedom natin yan kung saan natin gusto ilagay eh. Nakabenta ka na naman ng package, ilalagay mo ngayon sa right, automatic may 1 to ka kung gold yon. Diba? Kung silver naman, may 0.25 sa left at 0.25 sa right, meron kang 600 pesos. Sabi ko nga dahil kalahati siya ng gold, so kalahati din yung income niya. Okay? So, bigyan ko naman kayo ng actual na example. For example, ikaw to si Smiley, nakapagbenta ka ngayon ng package sa ano bang sa Amerika. Yes, sa Amerika agad. Ayan, sa United States. Nakabenta ka ng package doon. So, pinadala mo, di ba? Pwede yun. Pwede po tayo magpadala ng mga packages international. Dahil nga po maganda po yung negosyo natin at accepted sa mga mataas ang standards ng mga bansa. Di ba? Ng mga European Union, ganyan. Pagka gold package po yan, may 0.5 XX points. Basta tatandaan nyo, basta may package, may points yan. Kapag gold, 0.5 yan. So, nakabenta ka sa Amerika, tapos nakabenta ka na naman sa taga Baguio naman, o local naman ngayon, taga Baguio, na gold din ang nabenta mo, which is may 0.5 XX points. Ngayon, based sa napag-usapan natin kanina, basta may 0.5 sa left at 0.5 sa right, automatic meron kang 1,2. Tama? So, meron kang kikita dyan na 1,200. Ngayon, dahil po itong member mo, yung partner, business partner mo sa Amerika, meron din siyang sarili niyang NTC eh. Meron din siyang, ayun nga, meron din siyang sarili niyang left and right team. Kagaya mo, parehas kayo ng opportunity. 'Di ba? Ikaw, bumili ka ng package na encode ka sa NTC, may left and right ka. Yung taga-Amerika mo, nag-encode din sa NTC, may left and right din siya. So, pwede niya rin gawin kung ano yung ginawa mo. So, nagbenta din siya. Meron siyang kaibigan sa Canada. Ayan, yes, social. Taga-Amerika siya eh. So, nagbenta siya sa Canada. Tapos, meron siyang sa local naman, taga Davao. Gold din ang binenta niya parehas. May 0.5 XX points each. 'Di ba? So, ayun. So, dahil nakabenta siya ng dalawang package din at nakita ng NTC na may 0.5 sa left niya at 0.5 sa right niya, kikita din siya ng 1,2. So, yung team mo sa Amerika, kumita ng 1,2 na. 'Di ba? So, ginawa din yun ng taga Baguio mo. Nagbenta siya sa ano bang Iloilo. Hindi ko alam yung Sorry. So, basta, nakabenta siya sa 'di ba? Ng package din, gold package din, may 0.5 XX points. Tapos, nakabenta siya sa, ano bang F? Fernando po. Hindi ko na alam pinagsasabi ko. 'Di ba? So, nakabenta siya sa F niya, 'di ba? So, may gold din, 0.5 XX points. So, dahil may sarili din siyang left and right team, kumita din siya ng 1,2. So, napaka-fair po ng negosyo natin, tama? Kung ano yung kinita mo, ikaw yung leader nila, 'di ba? Kung ano yung kinita mo dahil nagbenta ka ng dalawa, si A and B mo, 'di ba? 1,2 kinita mo, kinita din nila. 1,2 din kinita nila kasi nagbenta din sila ng sarili nilang left and right team. Tama? Ganun po ka-fair yung negosyo natin. Pero dahil po nakita ngayon ng NTC, nakita niya, merong dalawang bagong pumasok sa left mo. 'Di ba bago 'yan eh. Ang na-record pa lang ng left mo itong si A and si B eh, tama? Nakita ngayon ng left mo may 2.5 na bago at meron ding 2.5 sa right. Ngayon, every time nga nakalagay dito sa natin, 'di ba? Every time na may 0.5 sa left at 0.5 sa right, meron kang pares na 1,2. Additional bonus mo po 'yan. Yan po yung tinatawag natin na pairing bonus. Okay?
Ngayon dahil meron dalawang bago, then magpe-pair siya, isang 1-2 at isang 1-2. So bukod dito sa 1-2 na kinita mo, may additional ka pang 2-4 for a total of 3,600 pesos. 'Di ba? Yun yung nakakatuwa sa negosyo natin. Pupuwedeng hindi mo na kilala yung taga Canada, yung taga Davao, yung taga Iloilo, 'di ba? Yung taga Fernando. 'Di ba, puwedeng hindi mo nakakilala 'yan, pero dahil nga ikaw yung nasa top, yun yung sistema natin, eh, dahil may point na pumasok, 'di ba? Babasahin ni NTC ay points, so may additional earning ka. At ang nakakatuwa diyan, hindi pa po natatapos 'yan diyan, 'di ba? Dahil nga meron pa nakita ngayon ng, NTC natin, eto muna papakita ko muna sa inyo. Asan na yun? Hanapin ko lang ha. Eto, ayan. Eto po yung, program na bago namin pinapakilala sa inyo ngayon na nakakatuwa kung makikita niyo sobrang excited po na mga nag-invite sa inyo dito. Bakit? Dahil po dito sa super plan na tinatawag natin. Dahil po bukod po sa pairing, kung naalala niyo sa pinag-usapan natin kanina, basta may points sa left at points sa right, automatic may 1-2 ka kung gold ang pairing mo, tama? Pero 'pag nakatatlong pares ka po, yun nga yung tinatawag ko kanina, pares, pair. 'Di ba, 'pag nakatatlong pares ka, may additional bonus ka pa na 1,500 na tinatawag nating super cash at additional 1,500 pa na tinatawag natin na super reward. 'Di ba, para saan naman yung mga super cash at super reward na 'yan? Eto lang naman po siya, ayan. Kapag naipon mo po yung super rewards mo, puwede ka pong mag-claim nitong mga items na 'to, 'di ba? Imagine mo, yun yung nakakatuwa sa negosyo natin. Kumikita ka na ng extra, may chance ka pang makapag-ipon, may chance ka pang makakuha ng free items. Imagine mo, pupuwede kang makakuha ng motor, sasakyan, mga high-end items, mga tablet, mga cellphone, mga GC, 'di ba nakakatuwa? Saan ka makakita ng ganyang klase ng programa? Ayan, nababaliw na yung ano natin, palakpak, 'di ba? Sobrang ganda ng program po natin. Ngayon babalikan ko lang yung pine-present ko sa inyo kanina ano, ayan. So, kung mapapansin niyo, tatlo yung pumasok sa left niyo, sa left team niyo, tatlo yung 0.5 diyan at tatlo rin yung pumasok sa right niyo. Kaya meron ka pang additional diyan na 1,500 na super cash kagaya ng diniscuss ko sa inyo kanina at 1,500 na super rewards. Every 3 pairs yun. 'Di ba? Yun yung nakakatuwa sa program natin. Again, bukod yun, remember every pair na yan, may 0.5 sa left, may 0.5 sa right, may 1 to ka. Iba pa po yung 1,500 na super cash na kada tatlong pares. Basta may tatlo sa left, tatlo sa right, every 3 pairs, 1,500 yan. Total of 3,000 'to, 'di ba? 1,500 na super cash, 1,500 na super rewards. Gano'n po ka-generous yung company po, yung program po na kinukuwento ko po sa inyo ngayong araw na 'to. Ay, gabing 'to, hindi ko na alam kung anong nangyari. 'Di ba? Ayan, yun yung maganda po sa, program po natin. Ngayon sasabihin mo sa akin, 'di ba, baka nasa taas lang kumikita diyan, Sir JC. O i-project naman natin for 1 year projection, 'di ba? For example, yung taga Canada nagbenta ng 100 packages, 'di ba, sa loob ng isang taon tinulungan mo habang tinutulungan mo yung Team America mo, saka yung Team Canada nakabenta sila ng 100 packages. Ta's tinulungan mo rin yung taga Davao nakabenta rin ng 100 packages, 'di ba, sa loob ng isang taon. 'Di ba, kung ang pairing natin ay basta may 0.5 sa left, 0.5 sa right, 1-2. So lalabas kung 100 na pares 'yan, 120,000 ang kinita ni Team America mo. So itong Team America mo, 120,000 ang bonus na kinita niya. Hindi pa kasama diyan yung ano, yung mga rewards na pinag-usapan natin kanina. Okay? Tas eto naman taga Baguio, for 1 year tinulungan mo din, nakabenta ng 10 packages yung taga Iloilo niya, 'di ba? Tas yung taga Fernando niya, ayan nakabenta rin ng 10. So kung ang pares ay 1-2 every pair, kung 10 dito at 10 dito, 12,000 ang kinita ng taga Baguio mo. 'Di ba? Ngayon, dahil ang binabasa ng NTC natin ay points, nakita ng NTC na may 200 dito at merong 20 dito kasi nga 100, 100, so 200, tapos 10, 10, so 20. Ang ipapares lang po ni NTC diyan, kukuha si NTC ng 20 dito na ipapares niya dun sa 20 sa kabila, 'di ba? So ang pairing mo, ikaw as top of your organization ay 20 pairs lang. So, kumita ka ng 24,000 pesos sa loob ng isang taon. Ngayon, bakit ko pinapakita 'to sa inyo? Kasi mostly ang idea ng mga tao, yung nasa taas lagi ang kumikita diyan, yung nasa taas lagi ang humahamig diyan, yung mga nauna lang yung kumikita diyan.
Dito sa diagram na pinakita ko sa inyo ngayon, sino ang mas malaking kinita? Comment nyo nga dyan. 'Di ba? Ang kumita ng mas malaki bukod sa ikaw sa nasa taas na si Smiley, eh yung Team America mo 120,000 ang kinita niya, eh. So ang point ko lang dito, sipag pa din, 'di ba? Hindi hindi yung parang hindi wala siya sa positioning, hindi siya porket nauna ako, hindi siya porket top ako ng organization, 'di ba? Sipag pa din sa kahit anong bagay, kahit anong profession, kahit anong linyahin mo, sipag pa din. Kung mas masipag ka, mas madami kang maibebenta, mas marami kang aalokan, mas madami kang matutulungan, edi mas malaki yung kikitain mo. 'Di ba? Ito bonus lang naman eh, 'di ba? Kitang-kita naman natin, 'di ba? Kahit itong si Smiley, yung nasa taas ng organization, mas malaki ang kinita ni Team America kasi mas madami silang binenta. 'Di ba? Yun po yung nakakatuwa sa programa natin. Very, very fair. So nabasag na po natin yung una-una lang dito. Ano, so wala po 'to sa positioning. Kahit po feeling mo nahuhuli ka na, hindi ka po nahuhuli. Nasa sipag mo pa rin po 'yan. Okay? So baka naman sabihin niyo, eh ako kasi Sir JC wala akong masyadong kakilala. O ito, isa sa mga strategy din ng team natin. Ikukuwento ko na sa inyo. Eh, wala na ako sikreto dito ha. Ayan. Sinasabi ko na sa inyo lahat. Remember, ang package po natin ay 10,500, tama? Tas makukuha lang ang makukuha nating produkto, ay 12,500, tama? Remember, ang produkto natin ay FMCG, meaning consumer goods. Consume meaning nauubos. Consumables, 'di ba? Pag naubos yung first package mo, yan 12,500 worth of products mo, edi bumili ka uli ng second package mo, ipangalan mo uli sa'yo. 'Di ba? Wala kang ini-invite, nagbebenta ka lang kasi maganda yung produkto, 'di ba? Napansin ng mga kumare mo, ay mas mura nga yan sa ano, sa tindahan. So, sa'yo na lang ako bibili. Ay, mas convenient nga sa'yo kaysa lumabas pa ako, pa-deliver na lang ako sa'yo door to door, 'di ba? O bibigyan mo pa sila ng mga discounts minsan o kaya freebies. Ay, may freebies pala sa'yo, may discount, sa'yo na lang ako kukuha, ganyan-ganyan, 'di ba? So, magkakaroon ka ng marami ngayong suki. Good news kasi, pag automatic, 'di ba, naubos mo na 'tong first package mo na 10,000 mo binili. Etong second package mo, 10,000 na lang po, 'di ba? Pero 12,500 pa rin ang makukuha mong produkto. So, mas malaki na ngayon yung kita mo, 'di ba? So, every time na nauubos 'to, bili ka lang ng bili ulit hanggang sa makabuo ka ng let's say 7 packages or 7 accounts. Kasi nga per package meron siyang kasamang NTC. So, may 7 accounts ka rin diyan. So, imagine mo wala kang ini-invite dito, wala kang pinapa-join. Ikaw lang po ay nagpapaikot lang ng puhunan. Kumbaga may nabebentahan ka imbis na bili mo ng tingi-tingi, eh bumibili ka na lang ng package. Yun po yung advantage na 'tong tinuturo ko sa inyong strategy. Ano? So, remember dahil nga account mo rin 'tong account number 2, pangalan mo rin 'to, eh. Eh, basta account mo may NTC din 'yan at kung NTC 'yan may left and right 'yan. 'Di ba? Hindi lang yung taas yung may left and right, lahat ng package na 'yan may left and right 'yan. So, nakita ng NTC na itong number 2 mo, eh, may pumasok sa left niya at pumasok sa right niya, may pares 'yan, 'di ba? Tama, kung naalala niyo yung pares natin kanina, 1, 2 kung gold package, tama? Ngayon, dahil iyo din 'tong account number 3 na ito, so may pares din siya. So, 1, 2 times 2, 1, 2 dito at 1, 2 dito, kaya 1, 2 times 2. So, dahil sa'yo din 'tong account number 1, nakita ng NTC, may tatlong pumasok sa left mo at tatlong pumasok sa right mo, magpapares din 'yan. So, tatlong pares, 1, 2 times 3, ang total na kinita mo sa pagpapaikot mo ng puhunan, again, wala kang ini-invite dito. Ikaw lang 'to, nagpapaikot ng puhunan kaysa binibili mo ng tingi, iniipon mo ta's pina-package mo. Kumita ka sa sarili mo ng ₱6,000. Imagine mo, wala ka pang ini-invite. Wala ka pang pinapa-join. Kung allergic ka sa mga pinapa-join, puwedeng-puwede 'to sa'yo. Yung paikot ka lang ng puhunan mo, 'di ba? And remember, kung maalala niyo, kapag may tatlong pares, 'di ba, meron ka pang additional na magkano, 3,000, 1,500 sa cash, 1,500 sa rewards. Gano'n po kaganda yung program po na kinukuwento ko sa inyo, 'di ba? Pupuwede mong gawin na nag-i-invite ka, pupuwede mong gawin na sarili mo lang. Pupuwede ka magpaikot lang ng puhunan mo kung allergic ka sa mga invite-invite. Kasi maganda naman talaga yung produkto natin, eh. Maganda yung negosyong pinapakita natin. Bakit? Kasi, ano tawag dito, maganda yung produkto, mas mura, mas dekalidad, 'di ba? Yun yung maganda sa program po na kinukuwento ko po sa inyo. Kaya posibleng-posible po talaga yung mga ganitong klase ng kitaan. Ngayon tatanungin niyo ako, Sir JC, ano bang pinagkaiba ng normal na negosyo ng FMCG opportunity mo sa normal na negosyo? 'Di ba? Ngayon tatanungin ko kayo,
Naniniwala ka ba na parehas 'tong sari-sari store? Comment down mo nga diyan. 'Di ba? Parehas naman talagang sari-sari store 'yan. Sari-sari store naman 'to kasi nga sari-sari yung laman niyan, 'di ba? Itong 7-Eleven sari-sari store din naman 'yan, eh. Kasi sari-sari din naman yung laman niyan, tama? Hindi naman pagpasok mo diyan hotdog, burger, Slurpee lang makikita mo, eh, 'di ba? As in literal, kahit ano puwede mong bilhin diyan, tama? So, sari-sari din siya. Pero anong pinagkaiba nila? Para sa akin, ang pinagkaiba nila, sistema. Bakit ko nasabi? Paano mo nasabi? Wala na yung text natin. And eto kasi sari-sari store din naman siya pero wala kang sistema diyan, walang alam mo yun, from ground up mo yan, ikaw mag-iimbentaryo diyan, ikaw mamimili ng produkto mo diyan, ikaw lahat diyan. 'Pag nakupitan ka ng anak mo ng isang stick o kaya isang hansel diyan, lugi ka na agad, 'di ba? Yung kaya 'pag nangutang lahat ng kapitbahay mo diyan, lugi ka na agad. Pero dito sa 7-Eleven, nandiyan na lahat. Pagpasok mo diyan, 'pag franchise mo nitong 7-Eleven, ultimo yung renovation niyan, yung laman ng store mo, yung location ng store mo, yung staff mo diyan, yung lahat na. Wala ka nang iisipin pa, plug and play na lang, 'di ba? Nandiyan na lahat, 'di ba? Hindi mo na iisipin pa and ano yung kahalintulad niya dun sa sinasabi ko na plug and play na lang, wala ka nang iisipin pa? Yung opportunity na kinukuwento ko po sa inyo kanina pa, 'di ba imagine mo for as low as 10,500 only, lahat po ng nakikita niyo diyan ngayon kasama na, 'di ba? Yun po yung maganda sa opportunity na kinukuwento ko sa inyo. Ngayon tatanungin niyo ako, mabenta ba talaga yung produkto na yan, Sir JC? Eto po, papakitaan ko po kayo ng mga ilan sa mga activities ng team po natin. Again, team po natin ito, hindi ko po 'to basta kinuha lang sa Google or whatnot ano, or sa Facebook. Team po natin ito, ayan. Comment down kayo kung makikita niyo yung picture niyo diyan, para makita nilang totoo yung sinasabi ko na team natin ito. Ayan, kung kayo yan. O 'di ba imagine mo, kahon-kahon talaga yung bentahan natin. O ito po kami mag-partner, talagang sobrang dami po kasing tumatangkilik ng produkto natin. So, talagang nagbibigay tayo ng serbisyo din ano, 'di ba? So, para ka talagang nagtatayo ng sarili mong ano, grocery store sa dami ng produkto na hinahawakan natin, 'di ba? Ito yung Team Cavite natin, ayan, oh. Ayan, sila Ma'am Weng, sila Mang V. Ayan, kung nandiyan kayo, comment down kayo diyan sa comment section. Ayan, para makita ng mga guests natin. Ayan, ta's eto pa, 'di ba? Team Laguna naman, ito, oh, buong family nila, oh, diyan sa baba, oh. Buong family nila ginagawa yung negosyo natin, 'di mo na enjoy talaga nila yung business as a family. Yun yung nakakatuwa. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga nakakausap mo, ay nakakausap mo, nakakausap ko, kaysa gastos niyo lang siya weekly, puwede niyo siyang gawing business para sa family na. 'Di ba? Kasi totoo naman binibili din naman natin yung mga items na 'yan sa ano, sa tindahan, sa grocery store, sa mga palengke, 'di ba? So, kaysa pinapayaman natin yung mga brands na iba, ba't hindi naman natin payamanin yung mga sarili natin, 'di ba? Trabahuhin naman natin yung sarili natin, 'di ba? Yung kaysa nga gastos natin siya, pinamimili lang natin siya linggo-linggo, eh, what if puwede pala natin siyang inegosyo, 'di ba? Yun yung maganda, 'di ba? For as low as 10,500 lang, makakakuha ka ng 12,500 worth of products at lahat ng benefits na nakikita niyo po sa likod, 'di ba? Yun po yung napakagandang opportunity na ino-offer po namin sa inyo ngayong gabing ito. Ayan, 'di ba? So, comment down niyo naman diyan kung excited ka na makapasok sa ating programa. Ayan, 'di ba? We are very, very happy na kung makakapag-decide kayo ngayong gabing ito or kahit hindi ngayong gabing ito, pag-isipan niyo muna. Pero bibigyan ko kayo ng pag-iisipan, okey lang ba? Kasi ako honestly, hindi naman ako pagka-explain din sa ganitong klase ng opportunity, nag-jump din ako, nag-isip din naman ako, kasi may utak din naman ako. 'Di ba? So, yung normal talaga yan na pinag-iisipan natin, pero tutulungan ko lang kayo mag-isip, okey lang? Kasi ako, ito yung mga naging checklist ko lang din nung nag-iisip ako nung pinresentan din ako nito, nung pinaliwanagan ako nito for the first time, okey? So, itong tatlong checklist na 'to talagang, nakatulong siya sa'kin para makapag-decide. Unang-una siyempre kung kaya ko bang gawin, kasi 'di ba siyempre hindi naman lahat ng mga opportunity sa labas, eh, lalo kung busy ka talaga, kung marami kang ginagawa o kaya kung wala kang idea or experience sa ganito, eh, talagang, parang, yung gano'n yung reaction natin. Eh, kasi ano, eh, hindi ko linya 'yan, eh, 'di ba? Hindi ko talaga kayang effortan 'yan o kaya hindi ko mabigyan ng time 'yan, eh. Pero for the longest time, lalo na nito, pinatunayan sa atin ng pandemic, 'di ba, na talagang wala ng linya-linya, eh. Basta makakatulong sa family mo, basta, makakatulong sa'yo at sa kung sino man gusto mong tulungan pa, 'di ba, papasukin mo, eh.
Hindi kasi pupuwede yung choosy pa tayo, 'di ba? Naghahanap tayo ng opportunity ta's choosy pa tayo. Kung ano yung makakatulong basta legal, ethical at wala kang tinatapakang tao, why not? Try natin, 'di ba? Ano mo ano wala, tawag dito, walang mawawala sa'yo baka nga magkaroon ka pa nga, 'di ba? Imagine mo naglabas ka nga ng 10,000 makukuha mo 12,500 worth, 'di ba? Baka nga yung company pa yung nalugi sa'yo, 'di ba? So, mas madami ka pang natanggap, 'di ba? Yun yung ano, yun yung isa sa mga naging, convincing factor para sa'kin. Kasi ako naman hindi ko naman goal na i-convince po kayo. Ang goal niyo dito i-convince niyo yung sarili niyo bakit niyo kailangan 'to, 'di ba? Yun siya talaga. Ngayon yun nga, kayang gawin ba? O di check. Kung makakatulong ba sa family, yung kagaya na in-explain ko kanina, di check mo rin. Pero ito yung pangatlo talagang checklist, yung sobrang na-appreciate ko talaga dito sa, opportunity na kinukuwento ko po sa inyo ngayong, gabing ito. Hindi ko na talaga alam kung anong oras, 'di ba? Bakit? Kasi talagang nakakatulong siya sa iba. Kung naalala niyo yung presentation na pinesent ko sa inyo kanina, 'di ba, nagbenta ka sa Team America mo, tapos nagbenta ka sa Team Baguio mo. Kung hindi mo naman tutulungan si Team America and si Team Baguio mo, wala ring mangyayari sa'yo, eh. So, ang goal mo talaga literal, kailangan mong tulungan yung mga taong nagtiwala sa'yo. Or kung yun nga, allergic ka sa mga invite-invite, eh di tulungan mo yung mga tao sa produkto na meron tayo. 'Di ba, tulungan mo sila, bigyan mo sila ng opportunity or kaya bigyan mo sila ng produktong makakatulong sa kanila. 'Di ba, ito papakitaan ko lang kayo ng ilan sa mga samples ng mga taong natulungan din po ng, opportunity na kinukuwento ko po sa inyo ngayong hapon na 'to. Ayan. Nakikita niyo po ba? Comment down nga kayo kung nakikita niyo at nababasa niyo siya. Sabi dito, "Thank you and world." Ako po ito, kung mapapansin niyo, Justin Eugenio. So, ako po 'yan. Sabi ko po 'di ba kanina sa intro, puwede niyo po akong i-add. So, again, hindi ko po 'to basta-basta kinuha lang sa kung saan-saan. Ako po mismo yung nag-post niyan. Galing po sa team po natin. Ano, sabi dito, "Thank you and world." Maliit siguro 'yan sa iba, pero sa akin sobrang laki na. Thank you, may pandagdag tayo kila Judith daw, 'di ba, at kay Bill. 'Di ba? So, kumita siya ng additional 2,700. 'Di ba? Totoo naman kasi extra income nga ito, eh, para sa mga ekstrang gastusin natin, 'di ba? Kung makakatulong sa panahon ngayon na makakabayad ka ng bills mo, makakabayad ka sa mga emergencies mo, makakaipon ka, 'di ba, mga ganyan. Ito pa, 'yan, sabi dito, "Just sharing, this lalong-lalo na sa katulad kong full-time mom. Akala ko hindi ko kakayanin pagsabayin ang trabahong bahay, pag-alaga sa pamilya at magkaroon ng extra income. Kaya din pala." So, kumita siya ng 9,800 today. Nakalagay, all income earned today. Today, ha, hindi isang buwan, hindi isang taon, today. 9,800 pesos. Full-time mommy, ginagawa lang 'to 2 to 3 hours a day, nakalagay yun, nilalaanan ko lang ng 2 to 3 hours a day. 'Di ba nakakatulong pambayad ng bills nila, ayan, pinakita niya pa yung bill ng Meralco nila, 'di ba? So, nakakatuwa na nakakatulong talaga siya, hindi lang tayo basta alam mo yun, nag-invite ako sa'yo para pagkakitaan ka, hindi. Nag-invite ako sa'yo kasi gusto nga kitang kumita din, kasi nga nakatulong din 'to sa akin din, 'di ba? Kaya pasalamatan niyo din yung mga nag-invite po sa inyo, I'm sure ang goal nila is para mai-share din nila yung opportunity na nakatulong din sa kanila lalo ngayong crisis na pinagdadaanan natin. Ngayon baka sabihin niyo mga full-time momshi lang yung puwede, eto estudyante, 'di ba, habang gumagawa ng mga module, 'di ba, habang nag-o-online hindi naman habang, 'wag naman gano'n. 'Di ba, yung after na online class, after ng mga module ginagawa yung negosyo natin. Kung makikita niyo dito, ang kinita niya, zoom in natin para makita niyo. Ang kinita niya is around 8,340 pesos, 'di ba? Estudyante kumita ng 8,000. Imagine mo additional income lang para sa, estudyanteng makakilala mo, 'di ba? Kaysa kung ano-anong ginagawa nila sa extra time nila. Turuan natin sila ngayon magnegosyo para matuto silang humawak ng pera, 'di ba? Tama, puwede mga mamshis, 'di ba? Ayan, so nagkaroon kayo ng idea ngayon, 'di ba? So puwede tulungan natin sila, 'di ba? Turuan natin sila while they're young kasi pupuwede, open for all po ito. 'Di ba, eto pa, pupuwede talaga sa lahat. Merong college student kumita ng 10,800. Again, ako po ito, ayan, Justin Eugenio. Last year po ito, November 30, 2020. So sa kasagsagan po ng pinagdadaanan nating krisis, nakakatulong po tayo. Ayan, teacher kumita ng 14,000, 'di ba? HR, supervisor kumita ng 10,800. Call center agent kumita ng 14,000, 'di ba? Housewife kumita ng 14,000, real estate agent kumita ng additional 3,600, 'di ba? College graduate kumita ng 50,000, 'di ba? So pupuwede talaga siya for all kahit wala talagang linya-linya,
'Di ba, basta gusto mo makakatulong sa'yo, yun nga kagaya ng ano, balikan ko lang yung ano ko, yung checklist, asan na yun? Hanapin ko lang ha, wait lang. Eto, ayan, 'di ba? Basta makakatulong sa'yo at kaya mo namang isingit. Sabi nga nung momshi kanina, 'di ba, 2 to 3 hours per day. Sino bang walang 2 to 3 hours per day? Ako nga meron akong kakilala dito, 30 minutes lang yung free niya everyday na ginagawa itong opportunity na 'to. Pero ginagawa niya, mini-make sure niya na dun sa 30 minutes na yun, talagang gagawin niya yung negosyo. Talagang meron siyang, gagawin, meron siyang shesheran, meron siyang aalokin, meron siyang kakausapin, 'di ba? Kahit pa gaano kaunting time yung kaya mong ibigay, basta ibibigay mo yung 100% dun sa time na yon, meron at meron mangyayari sa'yo, eh, 'di ba? Sabi ko nga kung wala ng linya-linya sa panahon yun yung tinuro sa'tin ng pandemic, eh, wala ng linya-linya, basta kaya mong gawin, basta makakatulong sa'yo, sa family mo, gagawin mo yan, eh. Nagbenta nga tayo ng halaman, eh, 'di ba? Sino yung mga plantita diyan? Nagbenta nga tayo ng kung ano, kakanin, 'di ba? Lahat binenta natin online, yung akala mong hindi mo makikita online, makikita mo na bigla sa, marketplace, 'di ba? Gano'n po katindi yung binuksan sa ating opportunity ng, pinagdadaanan nating krisis. So, silver lining 'yan, nakita natin na may opportunity in the midst of this crisis, 'di ba? And ang good news nga, kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, yung makakatulong pa siya sa iba. So, hindi ka lang basta kumikita, nakakatulong ka pa. So, ito na lang iiwan ko sa inyo ngayon, oh, ayan. So, bahala na kayong mag-decide kung again, hindi ko goal na mag-convince sa inyo, pero happy lang ako na nakapag-share ako ng nakatulong din sa amin ng team ko na maaari ding makatulong sa inyo habang pinagdadaanan natin 'tong krisis na 'to para makabangon na tayo. Tama na yung survival stage, 'di ba? Ang tagal-tagal na natin sa survival, lagi na lang tayong takot, lagi na lang tayong, tawag dito, lagi na lang tayong tamang hinala, 'di ba, sa panahon ngayon, 'di ba? So, bangon naman tayo, ilaban naman natin kagaya ng video na napanood niyo nung intro bago tayo magsimula nito, let's fight back. Na kagaya ng produkto natin, nasa desisyon natin 'yan, mag-decide na tayo na babangon tayo at mag-decide tayo na gusto na natin ng pagbabago kasi hindi natin 'yan makikita sa kahit sino mang iboto natin ngayong darating na eleksyon. Ano, makikita natin yung pagbabago kapag kumilos tayo, nasa sa'tin po 'yan. Okay, so hopefully meron po akong na-share sa inyo ngayong gabi, yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo. Pasensya na kayo hindi niyo ako nakikita, 'di ba? Pero excited din ako sa lahat po na magtitiwala ngayong gabing ito or kung magde-decide kayo, in the near future, excited po kami makatulungan kayo and ma-meet kayo din soon, of course, 'di ba? So maraming salamat po. Kung meron kayong mga questions, i-message niyo na lang po yung mga nag-invite po sa inyo dito po sa, free webinar po natin. So maraming salamat po and God bless po sa lahat and see you po soon.